I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to you. Now in joy or pain, come quickly and abide, for life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Be now, my Savior. I come to thee. Purihin ang Diyos. Ang Diyos po ba ay kapuri-puri sa buhay natin ngayon? Hallelujah. Nawa ay patuloy natin na naranasan ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Alam niyo yung biyaya? Alam niyo ba yung biyaya? Ang biyaya po ay yung regalo ng Diyos na hindi mo nararapat tanggapin. Yun po. Yun ang kaibahan. At isa po sa mga common grace na pinagsasaluhan ng mananampalataya at hindi mananampalataya ay tulad ng araw, no? Hangin. Hindi lang mga anak ng Diyos ang binibigyan ng araw at hangin. Pati yung mga hindi anak ng Diyos. Kaya yan, biyaya lahat ng Diyos yan. And sa tingin ko, nothing in this world that we are deserved of, that we deserve of doing, receiving, enjoying. Wala naman talagang bagay sa mundo na ito na deserve tayo, deserve natin na tanggapin, gawin, tamasahin at enjoyin. No? Lahat yan po ay biyaya ng ating Diyos na buhay, si Yahweh na may lalang ng langit at lupa. Kaya kung puro tayo po ay mga, kung tawagin mga Espanyol ay ingrata, alam niyo yung mga ingrata? Yung hindi marunong mag-appreciate ng good things in life na tinatanggap mula sa Diyos. Kala nila,
At deserve niya yun. Pinagpaguran niya yun eh. Pinagpaguran niyo ba yung hangin at araw? Never, no? Naalala ko yung close friend ko. Sabi niya, pagka sinasabi ko, oh, ang bait sa'yo ng Lord. Biro mo, ganyan, 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 ganyan. Sabi niya, ay, pinagpaguran ko yun eh. Ha, okay. Pinagpaguran niya. Yun, lahat ng ano, anisip niya na nakamtan niya. Naliwala niya sa isip siguro ibang bagay na nai-enjoy niya na hindi niya kayang kunin na kahit na anong presyo o halaga o kahit anong effort. Anyway, sa ating pagsisimula, sa ating pagsamba sa araw na ito, nawa ang tayo ay na matagpuan ng Diyos sa kanyang presensya at yung ating mga mahal sa buhay ay patuloy lang natin itaas sa Kanya. Ha? Panalangin. Sa kahit hindi niya deserve. Ipanalangin natin sila kahit hindi nila sila, hindi sila, kahit hindi nila deserve. Anyway, praise the Lord. So, ang gusto kong basahin para sa umaga na to, para sa ating paghahanda na rin, para sa ating pakikinig, ay sa Genesis 12. Sa Tagalog, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ngayong sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo, o Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa magitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa magitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alam niyo ba ang ginawa ni Abraham? Pagkatapos sabihin ng Diyos to sa kanya, anong ginawa ni Abraham? Siya ay, ano sabi ba ng Diyos? Umalis ka, lisanin mo ang iyong bansa. So, anong ginawa ni Abraham? Okay, tumugon, sumunod. Kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Canaan. Kung saan nandun sila ngayon, yung kanyang salinlahi. O yung kanyang pinili na mula sa lahi niya na pinili ng Diyos. So, basahin natin sa Isaiah 41:27, paano to ma-relate? Isaiah. Ito ay nasa mga prophet. Ang propeta ay pagkatapos ng apat na mga kwento, awit at tula. Sige, tingnan natin sa 41. 41 verse 27. Hindi ko nabasa to. Sabi dito, Akong Panginoon ang nagsabi nito noon sa Siyon, ang lungsod ng Jerusalem. Nagpadala ako ng isang mensahero para ibalita ang magandang balita na nandyan na ang tutulong sa kanila. Okay. Tingnan natin naman sa Galatians 3:8. Galatia, New Testament naman po, sa mga sulat o mga letters, mga love letter ni Pablo. 3:8. So, ang sabi po dito, noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito'y ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. O, dagdagan natin. Sa 9, sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham.
Kaya nga po tayo naging anak ni Abraham dahil din sa magitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. O sabihin natin, pananampalataya natin sa Diyos na siyang legacy ni Abraham. Legacy po yon. At pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa magitan ng, ano sabi natin sa sumunod na verse no sa pinakahuling binasa ko sa Genesis? Sa kanyang pagsunod. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless. Nawa pagpalain niya tayo sa pagbasa ng kanyang salita sa umaga na to. Ngayon naman po, it's your time. It's your time to shine. Magbigay ng pagpapala din, o ibig sabihin pagtataas o pagpupuri at pasasalamat sa Diyos na buhay. It's your moment po, mga kapatid. Hello. Tinginan sa mata. Di ba pwedeng tinginan sa tenga? Tinginan sa tenga. Purihin ng Diyos sa ano bang unahin ko? Pasalamat ako nung Thursday ay meron kaming fellowship ng mga kababaihan sa Sitio Tanag. Sabing ganun nila, malapit daw sa church ni Pastor Dennis. E di sabi ko, ito na yung street ng kanto ng kay Pastor Dennis. Pero parang ang layo na natin. Ang layo na ng tricycle na tinakbo. Nasa dulo na kami. Ayaw na kami padaanin. Meron doon aayos ng daan. Sabi, tinanong ni Pastor kung saan yung yung Remy Galoyo. Sabi ko, Pastor, ang tanongin nyo, wag yung tao. Sabi ko gano'n. Ay, wag yung church pala. Tanong nyo kung sinong church, anong pangalan ng church. Ang haba pala ng pangalan ng church. Anyway, pasalamat ako sa Panginoon dahil nakarating kami kahit ang layo-layo, nakarating pa rin kami doon. At ang kanilang church pala ay malapit sa sementeryo ng Muslim. Malapit na sa tapunan ng basura. Purihin ang Panginoon at nasa baba pa yung kanilang church. Sa pilay kong ito, narating ko yon na walang galos, walang purihin ang Panginoon at talaga sabi nga ng asawa ko, sabi niya, baka matumba ka doon, magganito ka, maganon, hindi tay. Meron kasama ko ang Panginoon. Purihin ang Diyos at masarap pa yung fellowship namin. Dami kaming mga pinagkwentuhan. At ang pinakaano nun, sabi doon sa Lucas 11, ay chapter 10, verse 38, nung dinalaw ni Jesus si Maria at saka si Martha. Si Martha yung nagsalubong kina Jesus na papasokin sila sa bahay. Bagamat si Maria ay nung pumasok si Jesus ay naupo agad siya doon sa harapan ni Jesus. Nakinig siya sa mga payo ng mga ni Jesus, na pangangaral ni Jesus. So, maswerte tayo ngayon dahil nandito tayo. Inuna natin ang Panginoon. At yun ang blessing. Yung sabi nga ni Pastora kanina, alam mo ba yung kung ano yung ano ba yung sinabi mo? Yun ang blessing natin ngayong umagang to. Biyaya, yung blessing. Sa kanya Tagalog, akin English. Kaya yun ang biyaya. Nandito tayo ngayon. Patuloy lang natin, sabi ko nga patuloy lang natin pag-pray. Ang wala sa gawain. Kahit nung Huwebes, sabi namin, daming wala, pero sa women's, madaming wala.
Pero nasa 40 siguro kami. Kasi kabilang side kina Pastor Remy Galoyo, tapos sa kabilang side puro mga women's. Wala pang 20 yata 'yon. Sabi nga ni Pastor Yoni, meron pa rin lahi dito Rizalino. Kasi nakapula silang lahat, tapos mahahaba ang damit. Although ang pangalan is may Pentecostal, pero hindi. Pareho natin sila. Purihin ang Panginoon at ang ginawa ni Marta ay sabi niya, nagreklamo siya na hindi ba mo pagsasabihan, Panginoon, ang si Maria na ako abalang-abala sa mga ginagawa ko, samantalang siya nakaupo lang para makinig sa inyo. Ang tugon ng Panginoon, abalang-abala si Marta sa lahat ng bagay. Marami siyang pinagkakaabalahan. Samantalang si Maria, naupo lang. Walang, wala siyang reklamo kasi nakinig siya sa turo ng Panginoon. So, yun ang, yun ang dapat natin gawin. Hindi kailanman maaalis sa buhay natin to mga turo ng Panginoon para sa atin. Kaya maswerte tayo sa araw na to. Pangalawa, kahapon ay nakapag-acupuncture kami. Purihin ang Panginoon, sabi nga ni Pastora Lisa, sayang hindi ako nakapunta, Mami. Sabi, sana inagahanin ninyo para maaga sana kayo nakatapos. 11 daw kasi. Sabi, nandun na sila. Saan ba ang kasalan? Sabi, sa Antipolo daw. Sabi ko, before 11, parang tapos na nga yata kami. Sabi kong ganun. Kaya lang, nagtambay-tambay lang muna kami. At saka late na kami pumunta. 9 o'clock Anong oras na kami nag-uumpisa? 10 o'clock na. Siguro kung mas maaga ang nila, ang punta nila, maaga din sila nakauwi. Sayang. At sabi ni Pastor Aloyda, baka, ang akala ko nga kayo ay kakasal eh. Kasi pareho silang parang nakatrahe di boda yata yan si Pastora Lisa. Anyways, tunay nga na napakabuti ng Panginoon para sa atin. Pinaglalakip-lakip niya yung mga dapat natin gawin sa araw-araw. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito tayo ngayon, sama-sama, kahit na tayo konti lang, at least ang presensya ng Panginoon ay nasa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Puri na Diyos, maraming salamat po sa lahat dahil ang makabutihan ng Diyos ay hindi nawawaglit sa kanyang mga anak. Kahit naman, sabi nga, pinapasikat na yung araw para sa lahat. Masama man mabuti. Hallelujah. Bago magpasalamat sa Diyos, may basahin lang ako dito sa mga ngaral, 7 verse 18. Ito yung talagang pinagdidebatehan doon sa mga kasama ko eh. Sabi dito, mga ngaral 7:28, sabi 18 pala, 7 verse 18, sabi na, huwag kang magpakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anuman kalagayan mo, magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Hallelujah. Nung sinir ko na ito, madami nagalit. Di ba, sila magalit mo sa totoo naman, sabi ko eh. Hindi daw siya natatakot sa Diyos. Purihin ang Diyos. Dahil wala daw sa kasalanan. Sige. Ano nakalagay doon sa Roma 3:23? Sabi ko, hindi ko naman ito inano, dahil parang naano din ako sa tao nito. Talagang matalik ko talaga tong kaibigan. Sabi ko, sana
parang nagkataasan din ang boses namin doon na, ikaw natatakot ka sa Diyos, may kasalanan ka. Sabi, tika muna, naniniwala ka ba wala kang kasalanan? Tayo ang makasalanan lahat. Sabi ko sa kanya, hindi daw siya natakot sa Diyos dahil wala daw siyang kasalanan. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala nito. Kaya kung tustusin, sabi ko, nagbabasa ka ng Bible, alam mo ang mga salita ng Diyos, tapos nagmumura ka. Lahat ng bagay, andyan sa'yo. Alam mo, natatakot sa Diyos, iginagawa, sabi ko. Ipinamumuhay, iginagawa. Kaya hindi ko na tinaasan yung basta naputo lang yung inano ko doon sa kanya. At least, naunawaan niya na may pinabasa nga sa Bible. Ang pinagtataas lang niya yung si Satanas. Sabi ko, huwag mo nang ano yan dahil hindi namang ng Diyos yan. Pag-usapan natin yun para sa Diyos. Kaya purihin ng Diyos, maraming salamat din sa ang hirap. Ang hirap ngayon, di katulad noon. Noon nang umpisa pa lang ako sa Pure Good, ang bilis. Ang bilis na tuto yung tao. Kaya ang tawag nila sa pastor, sabi ko, hindi man ako pastor, nagsisira lang. Kaya nasanay na. Pero ngayon sa katagalan, napaka-antidigas na ng nila. Sabi ko, ano na gawin namin? Napakahirap mag-share ngayon. Hindi na naniwala sila. Alam lang nila basahin ang Bible, pero hindi nila ang nangyari pa rin sa kanilang buhay yung sarili nila. Kaya napakahirap kung tustusin para nabubulunan ng ako pag sinusuway nila ang salita ng Diyos. Kaya maraming salamat na ang Diyos nilang bahala sa inyo kung ano man dapat gawin dahil kung tutusin, andyan na sa inyo ang lahat. Nagbabasa nga kayo, pero hindi naman niyo sinasabuhay. Kaya napasalamat ako na sana itong taon na ito, marami ang makakilala sa Diyos dahil sa paghihirap sa mundong ito. Kaya maraming salamat, purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang po. Meron pa po ba? Kim, hindi pa nagme-memory verse si Kim o nagsishare. Totoo ba yun? Pasado ka naman sa lahat. Oo, di, nagpasalamat ka. Hindi ka dali. Tinulungan ka ni Lord. Nakapasa ako sa lahat ng aking klase. Praise the Lord. Yeah. Okay, meron pa po ba sa ating mga ka-Zoom mate? Zoom worship mate? At habang naghintay tayo ng baka sakaling meron pa, ay tutuloy lang natin ang ating pagtingin sa New Testament. Praise the name of the Lord. So, nung binasa ko yung paghahanda ng pagdating ng Mesiyas o pagdating ng pangako ng Panginoon ay sa Genesis. No? Genesis ay 2,000 or 4,000 years before Jesus Christ nangyari. At sa panahon natin naman ngayon, 6,000 years mula nung unang kausapin. Actually, hindi sa 12 ba unang kinausap ng ating Diyos si Abraham, Bena? Sa Genesis 12, niya unang kinausap si Abraham. Ano? Nalimutan mo na rin? Okay. So, 2,000, 4,000, 6,000 years ago po nangyari yon. So, at kaya nga itong Matthew, Mark, Luke, John, o yung specifically Matthew is the promised fulfilled. No? Promised fulfilled. Ng pagdating ng Mesiyas, no? Na sinabi sa Daniel. Yung Daniel po kasi, ano yun 600 years before Jesus. So, at least sa panahon natin ngayon, 2,600 years. Yung sinabi ni Daniel, nung kausap niya
si Yahweh na darating na yung hari. So sa Matthew, si Jesus ay ano? The Messiah King or King Messiah or promised Messiah. Siya yung hari at siya yung Mesiyas na hinaantay. No? Kasi sabi nga daw nila, yun yung Mesiyas na maghahari sa piniling lugar na dapat sambahin ng Diyos. At yun ay sa sentro ng Israel, sa Jerusalem. So tinupad niya yun. Kaya noong panahon ni Jesus, pinakita nila ulit yung glory ng temple sa magitan ng paggamit ng Diyos kay King Hero the Great, at ibinalik nila yung glory. Actually, nagkaroon na din ng pagsamba mula sa mga hentil papunta doon tuwing Pasko o Passover na piyesta. Actually, yung Passover na feasting nila ay nanggaganap yon sa unang buwan ng taon ng mga Israelita. Sa katumbas na buwan natin ng March 15 and April 15. Kasi mas iba yung kanilang calendar. No? Kaya, pero makikita mo similar, di ba? Yung similar na okasyon o pagpipista ng mga Muslim, dito rin pumapatak halos sa March. Minsan tumatawid pa ng April. So sa kanila ngayon, Ramadan nila ngayon. Wala silang ginagawa kundi mag-pray for the whole day, prayer and fasting, and so on. Ano, tapos, at the end of the day, 6 o'clock, mag-gathering sila, parang pinaka-communion, no? Communion or fellowship, ay kakain sila sabay-sabay. Minsan, isang pamilya lang. Minsan naman, nandun sila, nakikipamilya sila sa iba. Minsan, gathering ng buong ano. So, may mga handa. Doon sa amin no, nung kami nasa Ermita, meron kami kinakainan doon na pagkain ng mga Muslim. Yung tawag sa restaurant na yun, Red Sea. Ang tawag doon sa restaurant na yun, Red Sea. Pag sinabi, sa Red Sea tayo. Wala kang o-orderin doon, kundi fish tsaka chicken. Wala kang makikitang pork. Kaya, tapos pagka Ramadan, libre doon. Pagdating ng 6 o'clock, libre yung restaurant nila. Paghapon nakasara yun, biro mo, 1 buwan yun, no? Tapos pagdating ng gabi, welcome yun sa mga Muslim para kumain. Minsan nga ay hinayaya ako ng Muslim kong kaopisina. Sabi, ka, ayoko nga, gathering nyo yun. Mami, mahalata ako. Ba't ako nandun? Kait ako doon. Nakakahiya naman. Pagkain lang ang ano ko doon. Sabi niya, okay lang yun. Huwag ka lang magsalita para hindi halata. Para makakain ako. Sabi ko, wag nakakahiya. Pero actually curious ako. Gusto ko rin sanang tumingin. Ano, kung sumasamba, nagpe-pray ba sila bago kumain? Tapos, anong pinagkikwentuhan nila, ha? Oo, kasi maghapon na nag-pray, di ba? Oo nga. Pero bago kumain, tinitignan ko kung ano. Actually, yung pagsamba nila, dahil kinikwento nga ng mama to ni kuya, mama ni bunso kuya, eh, ano yun, prayer nila, hindi rin magkasama yung mga babae at lalaki. Puro lalaki lang. Ganun. Tapos yung mga lalaki lang, pumupunta sa temple. Pag pumunta din yung babae, nakahiwalay din naman sila. Ganun. Pero usually, sa bahay din, nag-ano sila doon ng Ramadan. So, halos pareho. Ano. Sila naman, nagpa-Passover. Meron silang tinatawag na yung piyesta ng Pasko. No? Yun yung celebration nila nung time na kinuha sila, dineliver sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypt sa magitan ni Nina? Nandun na tayo sa Israel. Ito naman sabi ko, nandun na sila sa pista ng Israel. Sa pista ng Israel, Passover o Paskwa. Ito ang celebration na pag-alaala nila sa pagliligtas ni Yahweh sa Egypt. Sino ang ginamit ni Yahweh sa pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa Egypt, sa pagkaalipin sa Egypt? Moses. Yan. Salamat po, kapatid.
Tayo manalangin. Kasi nalilito na to mga kapatid natin dito. Medyo nakabaw na rin ata. Nagmana ba ako? Nagmana ako sa inyo o kayo na nagmana sa akin? Purihin ang Diyos. Purihin kay Yahweh. Salamat sa pagtingin namin sa Biblia na ito. Ano salita mo. Napaka inam. Isip-isipin. Napakasayang muni-munihin, Panginoon. Yung congruence, consistency, wonders of your plan for several thousand years. Hallelujah. And even nga, sabihin mga scientists for even million years. Oh God, we are so grateful that you remembered us as your creator and redeemed us, saved us from slavery of sin and death. Thank you, God. Give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. So, doon lang tayo muna sa Matthew. Sunod na natin i-ano yung ano. So, sa Matthew, ay si Jesus ay Messiah King. No? Ang Messiah ay literally means anointed one. Pero sa atin, ang ibig sabihin ng Messias ay ano? Letter T sa Tagalog? Tagapagligtas. No? Dahil nga, tinubos niya tayo. Dahil tayo sa pagkakasala ng ating unang magulang, ay nasanla siya sa rule ng devil dahil nagkasala siya. Sapagkat ang kasalanan, ang siya naghihiwalay sa tao at sa Diyos. So, temporarily, we were ruled temporarily by the devil. And yet, God, through Jesus, redeemed us. Sa magitan ni Jesus, tayo'y tinubos sa paghahari ng devil at ng kasalanan o kapangyarihan ng kasalanan o resulta ng kasalanan. Bagamat habang nasa mundo tayo ay nasa presensya ng kasalanan. Kaya tayo ay everyday we are tested if we will yield to sin once again, or we continue to yield to God forever and ever hanggang sa siya'y dumating. Kasi siya'y umabot sa atin. Pero huwag tayo mag-worry. Alam mo, ang Diyos ay patuloy lang gumagawa at kumikilos sa buhay natin. At hindi natin kailangan maging bitter na hindi natin kayang i-perfect ang obedience. Kasi si Jesus lang ang perfectly obeyed God. He Himself obeyed the rules, the regulations, the laws, the requirements of God. He obeyed it all. He fulfilled it all for us. All we have to do, ang kailangan lang natin ay patuloy na sumampalataya at best efforts ang ating pagsunod. Alam niyo po, kahit best effort natin, we cannot do anything eh. Pero kapag patuloy lang tayo magpasakop sa Diyos, siya ang tutulong. Siya yung maggagabay. Siya yung mag-aalis sa ating gustong dapat na alisan. Kung gusto mong alisan, gusto mo ba talagang alisan? Yung hindi maganda at pangit sa buhay mo. Naalala ko yung isang pastor, meron siyang struggle. Kasi pag may nagkukumpulan dyan sa tabi, parang ang feeling daw ng lalamunan niya, nauuhaw. Sa may battle. So, okay lang yan. Sabi ko, buti pastor, sinabi mo, lahat naman tayo ng struggle. Pero, we can do our best efforts. No? Una, feed our souls more of His presence and His word. Kaya sabi natin, babad sa presensya niya, babad sa iyong salita. Babad. Diba? Ang sikreto ko kung bakit ako masaya, diba? Babad. Sa presensya ng Lord, sa prayer and word. No, yun. Feed the soul, feed the spirit. Para yung flesh,
humina, humina, humina. Eventually, mamatay. Pero hindi pa yan mamamatay hanggat hindi ka namamatay. Kaya everyday warfare, everyday struggle, everyday warfare. Kailangan lagi kang nasa war mode or defense mode or ang sabihin na natin nasa um, fighting mode. Diba? Kasi any minute, talagang hindi mo alam, actually, alam ni Satan yung weakness natin. Although hindi niya nababasa yung puso't isip natin, that is a good thing. Pero, sabi nga sa John, natutokso tayo kasi yun tayo. Kung sino ka, yun yung makakatokso sa'yo. Yun yung nature na, evil nature that decides in you and sabihin natin, nakakatuwa kasi iba-iba yung evil nature na manifest sa buhay natin. Iba-iba talaga. Pero may iba mas madami, di ba? Kumbaga sa kagwapuhan at saka kagandahang lalaki at saka ah, parang sinalo niya lahat. Parang ganon. Pati din yung evil nature, minsan sinalo niya lahat eh. Lahat na lang kasamaan, lahat na. Minsan naman yung nakakonsentrate lang sa isang bagay. Pero all of this, sabi nga, thanks be to God who gave us the victory. Si Jesus. Si Jesus ang tumalo sa lahat ng mga ano na yan, evil nature natin na nagmanifest sa buhay natin. So, kailangan natin ng prayer and word. God's presence and word. So, okay. Dito sa Matthew, nandito yung tinatawag na kung tawagin nila ay Beatitudes or the Great Sermon on the Mount. Nag-run ito from chapter 5 hanggang chapter 7. At pwede natin sabihin ito na ito ay tinatawag nilang kingdom living. No? Ito yung mga Christian practices and character na dapat nakikita sa atin. Pinagsimulan niya ng beatitude or blessedness, no? Nakakatuwa nga dyan, nagsimula yan na mapalad ang mahihirap. Poor in spirit or downtrodden o yung mga walang pwedeng maipagmayabang. Sabi niya mapalad. Bakit? Sa kanila yung kaharian ng langit. Wow. So, if there is a king, there must be kingdom. Amen? Kaya nga sabi niya, nung tayo ay manampalataya kay Jesus, inilipat tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, sa kaharian ng kanyang anak. Tanong, hindi na ba tayo nagkakasala pag tayo nilipat ng Diyos sa kaliwanagan? Nagkakasala, pero hindi tayo, sabihin natin talagang nilulukuban ng kadiliman. Bakit? Kasi merong kaliwanagan. Iba na yung status natin. We changed our status. Kumbaga sa dati single ka, ngayon married na. Dati single ka, pero ngayon married ka na kay Lord. Pero dati married ka kay Satan. Yun talagang totoo. Ngayon nag-divorce ka, pero hindi kayo nag-divorce. Pinatay ang old self mo ni Lord. At nung magkaroon ka ng new self, kinasal ka kay Jesus. Yan. Ganon yung spiritual picture. Dati married ka kay Satan. Ngayon, pinatay ka ni Lord. Para mapalaya ka. Kasi hanggat hindi namamatay ang isa sa inyo, hindi kayo mapapalaya. Walang laya-laya sa kasal. Huwag niyong patayin yung misis at mister niyo para lumaya. Pero ang ginawa ni Jesus,
no? Nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, merong yung effect towards humanity na pag nanampalataya kay Jesus, ikaw, you are dead. Sabi niya, you are already dead because of your belief and your faith in Jesus. You are dead to sin. Ibig sabihin, wala na siyang kapangyarihan sa iyo at ikaw na ay you are reunited, reconciled, married to God or to Jesus. Yan. So, dito sa New Testament, lahat ng pangyayari sa Old Testament, pinaliwanag yung significance. Kung ano ba yung ibig sabihin niyan sa buhay ng tao mananampalataya kay Jesus, sa Mesiyas. Yan yun. Yun yung meaning nun. At sabi sa Galatian, yung batas na yan, na binigay ng Diyos kay Moses at pinatupad niya sa Israel, tulay yan. Sabi nga, preparatory yan, introductory yan, preparation yan, para papunta dun sa katotohanan. Kasi yung batas na yan, hindi ka matutulungan yan. Pero totoo pa rin yan ng isa. Pag natupad yan ng isa na yan, yan ay tutulong sa'yo. Sino yon? Si Jesus. And through the power of the Holy Spirit. Kaya nga, tayo daw, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, hindi na rin tayo namumuhay sa laman, kundi namumuhay na tayo sa Espiritu. Yan. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong malungkot. Pupunta ako sa Ama, papadala namin ang banal na Espiritu na tatahan sa inyo, titira sa inyo. Grabe, yung plano ng Lord na to, ng goodness of God. So, sabi niya, mapalad ang sa Tagalog natin. Tignan, magandang Tagalogin to eh. At makikita natin dito sa pagganap ni Jesus sa kanyang tinakdang pagganap na pagliligtas. Lahat kabaligtaran eh. Di ba? Paano ka mapalad kung ikaw ay, sabi dito, kung ikaw ay nagluluksa? Sabi dito, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Yun ang translation, poor in spirit. Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Sino naniniwala na may kaharian ng Diyos? Gusto niyo ba doon sa kaharian niya? So magpasakop kayo sa hari nun. So He's the King of Kings and the Lord of Lords. Anong sigaw natin pangalan? Amen. Sigaw natin sa kanyang pangalan. Sabi ni Jesus. Sigaw na pala yun, ano? Sabi niya, blessed are the poor in spirit. Mapalad, yung mga aba. Actually, ito ba ay financially aba? Siguro both. Kasi, sino ba yung humble in spirit? Sino ba yung poor in spirit? Di ba yung mga walang-wala? Kaya laging tupi yan nila. Laging hiyang-hiya. Sabi niya, bakit parang wala kang mukha? Kasi yung mga kaharap niya, mga bigatin. O, di ba? Pero mapalad ka. Kung doon ka nakabilang. Bakit? Ay, mamanahin mo daw ang kaharian ng Diyos. No? Sabi dito, pero dito dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Pero sabi naman sa English, for theirs. Paano ba Tagalogin yung theirs is the kingdom? Sa kanila. Para sa kanila. Doon sila. Doon sila sasaya. Doon sila makakaroon ng kaginhawahan. Kaya nga, di ba merong story? And this is not a parable. It is a kwento. Sabi niya, yung mayaman, walang ginawa, kundi magpayaman. Itong mahirap, na puro sugat, si Lazarus, andun sa may poste ng kanyang gate. Hindi man lang niya tapunan ng dog food. Pakainin ba niya yung dog food? Pero sabi,
nililik o na dindilaan ng aso yung mga sugat-sugat niya. Hanggang sa mamatay. Nung mamatay, yung namatay na mahirap na yon, kinonfort yun ni Father Abraham. Nawala. Nagkatiting na hinagpis. Wala siyang maalala na feeling about it. Pero, yung nang api sa kanya na hindi man lang siya lingunin, nandoon sa mainit at hirap na siya, uhaw na siya. Parang di siya makatulog, talaga di na talaga siya makatulog. Pagka mainit, di ba, para tayong sinisilaban, ah, di tayo makatulog. Kaya mapalad yung mga may aircon at may pambayad na kuryente. Pagdating doon, wala siya mabiling aircon kahit anong yaman niya. At nung makita niya si Abraham, baka kasama sila sa Rus, yung kanyang inaapi-api. Dinudura-duraan, tinatawanan. Sabi niya, kasalanan mo yan. Tamad ka kasi. Ayan. At saka, obobs ka. At saka hindi ka nag-aral. Ayan ang napala mo. Aba na nga, inaba pa. Di ba? Actually, may tinutulungan ko doon sa sine, ting tatawid. Para niisip ko, lagi ko na lang itong binibigyan. Ang gagawin lang niya sa akin, patatawirin niya kami. Sabi ng mga, bakit ang bait sa'yo ng mama na yon? Sabi ko, binibigyan ko, siyempre. Pero pag di ko binigyan, gaganon lang yon. Tapos pag sinabi, kaya mo na. Pag nakita niyan, dala ko na yung bagahe ko, yung luggage ko. Kaya mo yan? Hindi ko kaya. Yan. Pagdating doon, ihatid niya ako sa kotse. Kasi walking distance yun ng aming apartment hanggang office. Binibigyan ko siyang 50, 100, ganyan. Ang saya-saya niya. Sabi niya, graduating na yung panganay niya sa grade 12. Sabi niya, magtatrabaho yun dyan sa kampo kasi malapit sila sa kampo eh. Kampo ng mga pulis doon sa Calamba. Sabi ko, tapos pag-aralin mo pa para makatapos ng 4 years. O kaya siya na magpaaral sa sarili niya, mga ganun-ganun. Sabi niya, oo nga, masaya. Sabi ko, ilan pa yung papaaralin mo? 4 pa, ha? Ang hirap na ng buhay pero ang dami pang anak, di ba? Sabi ko, siguro tamad ka nung bata ka, ayaw mo mag-aral. Oo nga eh, kaya nga pinipilit ko yung mga anak ko makapag-aral lahat. Yung graduate sa grade 6, yung babae niya, binigyan ko siya 200. Sabi ko, bilhin yung soft drinks tsaka tinapay, pang-enjoy niyo. Konti-konti lang naman ko siya bigyan. Pero nakita ko naman pero regularly, at least in a month, 2 hanggang 3 beses siya mabigyan. Para naman may pangkonting biyaya. At saka yung mga hindi ko na maubos dyan ng mga noodles at delata, binigay ko sa kanya. Nung sumunod na araw ko, okay yung kinain niyo? Sabi niya, ubos na. Ang bilis naman. Naisip ko, ang dami nila. Well, you are blessed, sabi niya. Blessed ka. Kung blessed ka materially, bless anyone. And if you are blessed spiritually, bless anyone. Share the word of God. Share kindness and goodness. Hallelujah. So, andyan yung blessedness. Andyan yung turo ng Diyos tungkol sa pagiging salt and light of the world. Ibig sabihin ng salt and light, ano yon? May significance sa mundo na ito. May kaliwanagan. Hindi corruption yung natututunan. Kung natutunan nyo man yung corruption, wag nyo i-practice. Kasi talagang matututunan mo sa mundo. Oo. Yung mga nagbabatikos, promise, nagbabatikos sa mga corrupt, pag nilagay sila dyan sa pwesto, meron din silang pagkakataon. Doon din natin matitest. Kung talagang hindi sila mangungurap at saka hindi nila i-defy yung kanilang principles. At saka yung delikadesa nila nandyan at hindi makapalang muka na lahat ng kamag-anak inilagay na dyan.
pagkakataon na. Anyway, tungkol sa fulfillment of the law, andito yung golden rule. Sabi dito, sa 17, verse 70, do not think that I came, sorry, hindi pala yung golden rule. Ito yung summary ni Jesus sa gagawin niya. Sabi niya, do you think that I came to destroy the law or the prophets? I did not come to destroy but to fulfill. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang ginawa ni Jesus is fulfillment of the law. And that is, sinabi din yan sa kanyang letter ni Paul. No? Kaya tingnan natin dito sa Romans 10:4. Sabi dito, ay sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay ituturing ng Diyos na matuwid. Hindi na lawbreaker, hindi na criminal, hindi na sinner. Ang tuturing sa kanya, righteous. Katulad ng ginawa niya kay Abraham. When Abraham believed God, it was reckoned to him as righteousness. Ganun din sa atin. Kapag tayo nanampalataya kay Jesus, ay tayo ituturing na matuwid sa mata ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Ibig sabihin po, yung punishment na dapat imputed sa atin, sinalo ni Jesus. So, nung sinalo ni Jesus, ang dumating sa atin, yung kapatawaran ng Diyos. Yung paglilinis ng Diyos. Yung pagbabago ng Diyos sa buhay mo. So, bakit hindi ka mananampalataya kay Jesus, kapatid? Or sabihin natin baligtad, bakit ka naman mananampalataya? Siguro alam mo na ngayon dahil sa ating pag-discuss kung sino si Jesus. 6,000 years ago, yan yung sinasabi ng Diyos na pagpapalain ang lahat dahil sa Kanya, kay Jesus. Pagka pinipreach to ah, ng mga pastor na tinatawag natin ng mga prosperity pastor, sabi niya, you will be blessed! O, di ba? Para ba sinasabi niya, ang blessing ay material things lang. You are blessed, mga kapatid. Sasabihin, tama. Talaga naman blessed, di ba? Alam niyo po, merong common grace. Sa common grace, everybody enjoys it. Pero merong special grace. At yun ay para sa mga anak ng Diyos.
Okay, praise the name of the Lord. Hallelujah. Medyo nadaya tayo ng kalaban doon. Nandito naman ang Biblia. Basahin nyo. Matthew, hindi ko alam kung saan tayo natigil. Kung ano yung sinasabi ko mula nung natigil ang ating Zoom. Anyway, sorry. Hindi ko pala na-on yung aking computer at lumagpas na sa 2 oras. 2 oras lang kasi yung battery ng computer, ng laptop natin. So, nakita natin dito na yung Matthew, pinakilala siya bilang Messianic King, no? King or Messiah, King. Dito meron? Hmm, inon ko lang. So, sa Mark bilang servant redeemer, di ba? Tapos sa Luke, pinakilala siya bilang Son of Man. O pinakilala ang kanyang humanity, and that is 100% humanity. At sa John, which is the supplementary gospel, ito kasi complementary gospel. Kung tawagin siya synoptic, similar. Matthew, Mark, Luke. Pero pagdating sa John, it is a supplementary, which is lahat ng wala dyan sa tatlo, nandun sa John. At pinakilala niya ni John, si Jesus bilang Son of God. He is 100% God still. Kaya lang, sabi niya doon, sabi ng mga scholars, inalon lang siya. Intentionally, hinubad niya ito. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi niya ginagamit yon nung siya ay magkatawang tao. Although, kaya naman niyang gamitin. Kaya nga sa kanyang temptation, di ba? Kaya mong gamitin yon. Pero ba't ko naman gagamitin ng pagka-Diyos? Tinutupad ko nga yung pagiging tao ng isang tao na hindi kaya ng tao. Kaya yung hindi kaya ng tao, tinupad ng taong si Jesus. Hello? Kaya yung Matthew, Mark, Luke, sa bilang Son of Man, ay nag-iba. Nung magpakilala na ulit siya ng totoo na galing siya sa Diyos. Walang ibang bumaba kundi siya. Ibig sabihin siya na nanggaling sa Diyos. He is the Son of God. And that ang collaboration nun, nabuntis yung pagiging tao niya galing kay Maria. At syempre, pagiging Diyos niya, galing siya sa Diyos. Dahil ang nagbuntis kay Maria, ang banal na Espiritong Diyos. Yan. That's it. Praise the name of the Lord. So, yan si Jesus. No? Yan si Jesus. Pagdating pala, so, kung ang audience ng Luke ay mga may Greek mind, kung tawagin, mga idealistic, na nagkipag-usap siya, mga taga-Grego, yung pinalitan ng Roma, no? So, yun ang nakipag-usap siya, yung gospel na yon sa mga idealistic. Pero si John, nakipag-usap siya sa lahat, universal, para sa lahat na to, no? Kaya nga, itong John na to, mahirap basahin ito ng isang iglesia. Ewan ko kung naiintindihan niya pag binasa niya yung Gospel of John. And that makes Jesus. Yan si Jesus. Mula sa Matthew, Mark, Luke, and John. Si Jesus bilang Messiah King. Sa Mark bilang Servant Redeemer. Sa Luke bilang Perfect Man. And sa John bilang Son of God. O sabihin na natin, Perfect God. He's 100% man and 100% God. So, hindi na lang sabi, hindi kalahati na lang ang pagka-Diyos niya. O kalahati na lang ang pagkatao niya. Hindi po. Oo. Kaya nga po bilang tao, dinanas niya yung pagiging tao sa kamatayan, no? Sa paghihirap, at sa kung ano-ano pa. Sabi niya, tempted, pero hindi nag-give in sa sin. Kaya yung kanta natin, Mena, He walked where I walk. He lived where I live. Tempted in every way, but never sin. Yet did not see, yet
Nalimutan natin makanta na yan. He walked where I walk. He stood where I stand. Yeah, he felt what I feel. He understand. He knows my frailties. Shared my humanities. Tempted in every way, yet without sin. Ayun, gumana yung Holy Spirit. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us. Praise the Lord. Ah. Tumanda na yung kamay ni Nonoy. Hindi niya makapag-gitara. Yes, okay, praise the Lord. So, basahin natin ang Matthew, Mark, Luke, John. Sana mabasa natin ang Matthew, Mark. Kahit tulugan nyo, pag-ising nyo, basa ulit kayo. Basa, basa, basa. Tulog. Pag-ising nyo, basa, basa, basa ulit. Tulog. Basa, basa. Yan, kumuha kayo ng mga, yung mga something na ma-overcome yung boredom. Kung yung Bible nyo, kinasasawaan nyo, di ibang Bible naman. Pwede sa radio Bible. Ako, masakit mata ko. Ayan, nagkikinig ako ng radio Bible. Nakakatulog, nagigising. Nakakatulog, nagigising. Pero somehow, I catch it. I catch something. Meron pa din tayo nahuhuli, natsatsani. Natsatsani. God is good. Napakabuti ng ating Diyos, no? Kaya yan ang si Jesus. Siguro next time, magtingin tayo sa parables, no? Pero this time, basahin nyo yung Sermon on the Mount, chapter 5 to 7. Ano yung mga tinuturo ni Jesus dyan? Nagturo siya ng divorce, nagturo siya ng mga paano, kung ano talaga ibig sabihin ng murder sa batas, no? Ng adultery, no? Ano ba yung mga tinuro niya dyan? No? Mga panunumpa, paghihigante, pag-ibig, paano magbigay ng charity, manalangin, mag-fasting. Ano katuruan niya sa kayamanan? Ano yung katuruan niya sa paghuhusga? Ano yung prinsipyo niya sa pagbibigay? Yan. Oh. Golden rule. Yan ang golden rule, 7-12. Kala ba natin sinong pilosopo ang nag-isip ng golden rule? Si Jesus nag-isip niya. Sabi sa 7:12, therefore, whatever you want men to do to you, do also for to them. For this is the law and the prophets. Pero kala natin, kasabihan lang yan, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iba. Di ba? Gawin mo na lang. Pabaliktad doon. This is positive. Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin ng iba sa iyo, ng kapwa mo sa iyo. Praise the Lord. Lot of things. At yung mga ibang stories, paano kumilo si Jesus, paano niya pinalayas ang demonyo, paano siya magpagaling ng may sakit, paano lahat yan pinakita niya na siya talaga yung Mesiyas. Although hindi niya dyan pinakita yung kanyang paghahari, kasi pinakita niya muna biglang Mesiyas. Yan. The Messianic King. Makikita natin ang kanyang pagiging hari talaga pagdating ng millennium. Dahil naniniwala tayo sa millennium. Madaming Kristiyano, mayroong mga Kristiyano na hindi naniniwala sa millennium. Ang teaching nila dyan, pag dumating na si Jesus, kukunin na tayo, doon na tayo sa langit forever and ever. Wala nang new heaven and new earth, walang 1,000 years reign. Yung dinidescribe sa kingdom, sa Isaiah, sa mga prophets, hindi na yun magiging totoo. Magiging totoo na yun sa langit. Paano mamamatay? Di ba sabi ang mamamatay pagdating sa kingdom, ng millennial kingdom o yung golden age, ang mamamatay ay 100. Bata yun. Sabi niya, pag namatay ka ng 100,
Para kay sinumpa kasi batang-bata ka pa. Kalahin mo yung 100, batang-bata ka pa. Kasi magiging babalik yung 1,000 years ka mabubuhay eh. O 800 years, 600 years, 500 years. Oh, ganun. Ibabalik niya yun. Dapat. Yun ang ating picture of the whole picture of the plan ng Lord na matupad man lang yung pinangarap kong matikman nyo dyan sa mundo. Hindi kayo nagtatanim pero kumakain kayo ng prutas, may gulay, etc. Bawal lang pumatay siguro ng tao, ng hayop pala, sorry, ng hayop dahil yung hayop hindi na nga sila nagkakainan eh. 'Di ba? Kasi yung tupa tsaka yung leon naglalaro na. O paano mangyayari yun sa kalangitan na may mamamatay? At may ang sakit ang healing. Madaling instant yung healing. Pagka punta ka lang kay Jesus, instant na yung healing. Kasi nandun na yung healing. Healing on His wings. Di ba? Healing galing. Praise the name of the Lord. And that's it. God is good. Nasaan si Jesus? Nasa tabi mo ba o nasa puso mo? O, papasukin nyo na sa buhay nyo, sa puso nyo. Wala kayong mawawala. Pero pag wala si Jesus sa buhay at puso nyo, lahat wala na yung mawawala sa inyo. Eventually. Tayo manalangin. Father in heaven, thank you for showing us Jesus. From Genesis to Revelation, it is all about Him. Sabi nga, it's all about you, Lord Jesus. Kaya nga, nawa maniwala kami doon. And I know it will be true to all of us who believe. Thank you, Father. We praise you, we bless you, we give you glory. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa atin lahat. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. May babasahin lang po ako dito sa Jeremiah, no? Sa Jeremiah 33 verse 11. Sabi dito, ngunit darating ang panahon na muling marinig ng lugar na ito ang katuwaan at kasayahan, ang tinig ng mga ikinakasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh upang maghandog ng papuri at pasasalamat. Marinig ang sigawan, purihin si Yahweh na makapangyarihan sapagkat siya ay mabuti at hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Purihin ang Diyos. Salamat po. Ah, hindi rin tatagal. Ibabalik sa atin ng Diyos ang kapayapaan. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Sa una-una, sa pagbibigay, sa paghandog. Hindi ka naman nakatingin sa mga bagay na marami o hindi. Ang tinitingnan mo, yung taos-puso, Panginoon. Nakatingin ka sa totoo, sa puso, nakatingin ka. Kaya maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na aming pagbibigay sa handog. Tanggapin po ninyo aming handog. Pasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat na ikaw din ang nagbibigay sa amin. Sobra-sobra pa kung tutusin. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang bawat kamay, may mga trabaho man o wala, at sa iyo kami umaasa, Panginoon. Maraming salamat din sa mga kapatiran namin na pinagpala din ng Diyos. Salamat din sa lahat ng bagay. Ang bagay na ito ay galing sa inyo. Kaya salamat sa pagpapala at isinagawa mo ang bagay na ito dahil ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos.
Nais mong ika'y pagpalain lubos. Halina't ihandog ang papuring awit, sabay ng pagbigay, pagpupuri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wag po natin kalilimutan na may mga needs po ang ating ministry, and your part is also to support, of course. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Okay, tayo manalangin para sa pastoral ng panalangin. Ito po yung moment na, it's your moment again na mag-pray. At hilingin sa Panginoon, ilagak sa Diyos, no? Ang lahat ng ating naisin, panalangin. Praise the name of the Lord. Sabi nga sa verse na yun, ano ba yun? Do not worry about anything, but by everything, by prayer and supplications, let your request be made known unto Him. Sa Tagalog po, pakitagalog nga, Nonoy. Saan ba yun? Philippians 4:6, no? Lahat ng bagay, sabi niya, ay huwag kang mabalisa. Sa anumang bagay. Pagbigay alam mo sa Diyos. Yan. Sabi mo lang sa Kanya, ilagak mo sa Kanya. Tapos, ang kapayapaan ng Panginoon and the peace of God that surpasses all understanding. No? 6 na yan. Yeah. 6, 7? Oh, 5, 6? 5, 6. Mamaya, malalaman natin. Parang 6 yun eh. Yung do not worry. Sa 6 yun. So, 6, 7. Sabi ko sa'yo eh. Do not worry. Tayo'y manalangin. Father in heaven, lahat ng kabalisahan, lahat ng kabagabagan, lahat ng pangailangan, lahat ng aming nararamdaman, negative o positive man, iniiwan namin sa presensya nyo with praises, with thanksgiving, with trust and faith, and of course with hope that you see it, you know it, you answer it, you help it, you extend your mighty hands, your miracles, your will, and your purpose to all of us. Salamat, Panginoon. Meron kang layunin at nawa ang layunin mo sa bawat isa sa amin na mga sumasamba, sumasampalataya sa inyo, Ama naming Diyos at Panginoong Jesus na aming tagapagligtas ay matutupad. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo tumayo. Ay, tayo na pala. At tayo itaas ang ating kamay. O Yahweh, our Father in heaven, Ama naming Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat di ka natulog. Salamat hindi ka naidlip sa pagtingin mo sa amin. At sa iyo, Panginoong Jesus, na who perfectly fulfilled everything for us and gave everything, O Lord, to us, lahat ng aming pangailangan, pinagkaloob ng Diyos sa amin, kasama ka, Panginoong Jesus. At sa banal na Espiritong inyong binigay at pinagkaloob para kami alawin, samahan sa mundo na ito, maging aming best friend, at maging aming kaliwanagan at ilawan at gabay at tagapagturo, at higit sa lahat tagapag-ingat. Hallelujah. Our comforter, the Holy Spirit. Thank you for blessing us. Thank you for being with us. Thank you for answering all our prayers, Father in heaven. Hallelujah. 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 Now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Ama. Praise the name of the Lord. The documentation po para mabuo ang blessing sa inyo. Kailangan magpakita sa camera.